Dapat tayong mag-forge weld sa isang saradong garahe. Bakit parang hindi tuwid yan? Diyos ko. Uy, Jesse, hu ito. Gagawa tayo ngayon ng chef's knife. Hindi lang basta chef knife, ito'y integral bolster na chef knife na sobrang itim at syatoyant na Damascus. Una ko pa rin nililinis lahat ng piraso ng Damascus gamit ang 80 grit na belt. Hindi ako gumagamit ng bago. Medyo luma na gamit ko at ginagamit ko gilid ng plate para dagdag pressure. Gaya na sabi ko, gusto ko ng sobrang itim na tsatayan na Damascus. Kaya paulit-ulit kong pinagsasama ang dalawang layer ng 1084 at isang layer ng 1520 hanggang maging 25 ang layers. Pinapalitan ko dito ang flux core miguar ko. Wala na akong Lincoln wire, kaya bumili ako ng Vulcan Flux Core wire sa Harbor Freight. At mas maganda ang performance ito kaysa Lincoln wire. Walang splatter. Parang karaniwang MIG welder lang ang pakiramdam. Medyo mahirap makita, pero kung may puna kayo sa welding ko, ilagay lang sa comments. Babasahin ko yan at pagagandahin ko pa welding ko ayon sa payo nyo. Dapat tayong mag-forge weld sa isang saradong garahe. Pareho na ang proseso ko noong unang forge weld sa ginawa ko sa kukri. Ibinababad ko ang billet sa quench oil, tapos nilalagay ko agad sa mainit na forge para magkaroon ng proteksyon na layer ng uling. Kung matagal mo na akong fina-follow sa Instagram, alam mong mahilig akong mag-post ng forge welding videos. Hindi ko alam kung bakit tingin ng mga tao ay nakakasatisfy ito. Kasi tuwing nagpo-post ako ng ganitong video, bigla itong sumisikat at nadadagdagan ako ng maraming libreng followers. Siguro nga medyo nakakasatisfy talaga. Tinatanggal kong scale hindi lang para sa palabas, kundi para makita ko rin ang kulay ng bawat layer. Kung mataas ang contrast, malamang may pangit akong forge weld sa loob na pwede ko pang ayusin pag nakita ko agad. Siguro dahil medyo duwag ako, ayaw kong damitin yung agresibong bahagi ng combo dice. Hindi ko alam bakit ganito. Siguro dahil nakita kong maraming napunit ang bilat nila sa Forged in Fire dahil sa agresibong dice. At napansin ko rin na kaya ako namang i-forge ng kasing bilis gamit ang patag na bahagi. Parang hindi ko talaga sila ginagamit. Dito ko lang sila ginagamit para ipakitang kaya ko rin. Nasunog ko lang yung headset. Sige, konting tagal pa. Baka hindi ka panipaniwala, pero mas malamig ng 20 degrees sa labas ng garahe kaysa sa loob. Ang init ng pugon. Kailangan ko ng mas maraming patong para lumabas ang chatoyance ng pattern, kaya hahatiin ko ang 2-foot billet sa 6 at pagsasamahin ulit para sabay ipanday. Magkakaroon ako ng 100 at 50 patong ng high contrast Damascus. Joy! Ano meron? Merong tape measure? Pantasan ng lapis pala ito. At nakuha ko pa ito ng libre. 15.8. 7.9. Sa ngayon, ang pinaka hindi nabibigyang halaga na gamit sa shop ko ay itong Grizzly Bandsaw. Nakuha ko ito sa Facebook Marketplace ng halos kalahati ng orihinal na presyo at tumatakbo ito na parang bago. Isa sa mga nakakatawang bagay tungkol sa bandsaw na ito ay ang coolant na dapat ay kulay puti at nagsisimula bilang parang glue. Pero nung nakuha ko ang lagari, kulay dark brown na ito. Dito gamit ko ang lumakong 80 grit na belt
para linisin at pantayin ang mga ibabaw. Hindi kailangan perpektong pantay, pero maganda ring pagsikapan. Pagkatapos malinis ang 6 na piraso, ibinabalik ko ito sa welder para i-welding. Yung puting bagay na binubudbad ko sa billet ay hindi asin, asukal o harina. Borax ang tawag dito, isang panlinis ng damit at ginagamit ding flux. Marami itong gamit pero in short, nakakatulong para dumikit ang forge weld. Bakit amoy basura ito? Dati mano-mano kong sineset ang forge weld. Pero simula nang may press na ako at nasanay gumamit nito, bihira ako na gawin yon. Joke lang, diretso na ako sa press. Baka swerte lang ako, pero wala pa akong forge weld na naghiwalay. Hindi ko alam kung perpekto ang teknik ko, pero ang resulta na mismo ang nagsasabi. Mukhang maganda. 4 na cubic inches na materyales ang kailangan sa paggawa ng isang integral na chef's knife. Kaya pinanday kong billet hanggang sa maging mga 1 pulgadang kapal, 2 pulgadang lapad, at hindi bababa sa 6 na pulgadang haba para maputol ko ito sa 3 piraso at makagawa ng 3 magkakahiwalay na integral na chef's knife. Pakiramdam mo ba maswerte ka, punk? Nakuha ko na ang 4 na cubic inches ng materyales, kaya una kong ihihiwalay ang bolster at tang. 2 die ang gamit ko sa forging press para gawin yan. Pagkahiwalay ng materyales, sisimulan ko ng papayatin ang talim. Parang makapal na block ang talim na yon, kaya kailangan ko itong pahabain at papayatin sabay. Ang talim na gagawin ko ay kombinasyon ng santoku at kitip. Gusto ko ng mas mahaba ng kaunti kaysa santoko, pero gusto ko pa rin ang elegante nitong kurba. Gusto ko ring mas mahaba ito tulad ng K-tip, pero hindi kasing haba. Salit-salit kong ginagamit ang martilyo at press sa paghulma ng talim. Magaling ang martilyo at press sa iba't ibang gamit. Sa martilyo, may control at precision ka, pati dexterity. Pero ang forging press ay napakabilis na di mo pwedeng balewalain. Ang isa sa mga detalye ng chef's knife na napapaganda rito ay ang heel na may maayos na hugis at umaabot ng kaunti pa atras, hindi diretso pababa. Nasaan na tayo? Halos 8 pulgada na. Pagkatapos makuha ang hugis ng talim, binadala ko ito sa press at inihiwalay ang material para sa tanglang dahil naihiwalay na ang bolster. Tapos na ang pagpanday, handa na para sa normalizing cycles. Mas gusto kong gumawa ng magaan na profiling pass bago inormalize ang mga chef's knife ko. Pero hindi naman ito mahalaga. Mas gusto kong malinis muna ang talim bago ilagay sa pugon. Karaniwang maling akala na ang pag-normalize ay nagpapalambot ng talim. Magkaiba ang normalize at anil. Annealing ay pampalambot ng talim, habang normalizing ay nagpapaliit ng butil at nagpapataas ng hardenability. Gumagawa ako ng 3 normalizing cycles para sa chef's knife na ito. Magsisimula ako sa 1,650, bababa sa 1,500, at pagkatapos ay bababa pa ako sa 1,350. Hayaan itong lumamig hanggang mga 700 hanggang 800 degree sa pagitan ng lahat ng mga cycle na ito.
Pagka-normalize ng talim, dinadala ko ito sa grinder at tinatanggal ko ang maraming material. Gusto kong malinis ang buong talim ng bakal. Sige, hindi man perpektong malinis pero sapat na ito. Oras na para sa quench. Ang temperatura ng quench ko para sa 1084 at 1520 ay 1500 degrees. Kailangan kong bantayan ang tagal ng pag-iwan ng kutsilyo sa kiln dahil ang integral na bolster ay may malaking thermal mass kaya mas matagal uminit. Nagdesisyon na akong bumili ng granite surface at height gauge para sa sarili ko. Kapag pinagsama ang dalawang tool na ito, mahusay pang guhit ng linya. Ang dahilan kung bakit ako naguguhit ng mga linya sa tang ay dahil pagkalabas nito sa forge, sobrang kapal ng tang na yon. Madalas akong maghanda ng sobra-sobrang materyales, kaya kailangan ko pa itong i-grind mamaya. Hindi masyadong problema dahil may maganda akong grinder at matatalas na abrasives. Matagal pa rin ang proseso. Sana tigilan ko na ang pag-iiwan ng sobrang materyales para trabahuin. Pag na-flat ko na ang tang, final grind na sa talim, at marami pa akong tatanggaling materyales. Bago ko i-quench, iniiwan ko ang talim na 1/8 ng pulgada ang kapal. Tapos kailangan kong gawing 330 seconds ng pulgada sa spine at 1/1000 ng pulgada sa edge. Isa pang bagay na madalas lumitaw sa puntong ito ay kung pumaling o nag-warp ang talim pagkatapos ng quench. Minsan, yung decarb na yon ang nagpapanatiling tuwid sa talim hanggang sa i-grind mo ito. At kapag nag-grind mo na, bigla na lang itong nagiging parang saging. Lagi kong ginagamit ang parehong teknik. Pinapainit ko ang spine ng talim sa 500 hanggang 600 degrees. Ayoko nang lumampas kasi baka masira ang talim. Pagkatapos, inilalagay ko ito sa isang 3-prong jig at tinutuwid ko ito. Isa sa mga magagawa ko gamit ang variable speed grinder na ito ay baguhin ang bilis. At ang 100% bilis sa grinder na ito ay medyo nakakatakot. Kapag nahawakan mo ito, para kang magiging pink na usok. Kaya pinapatakbo ko lang ito sa 6 na po. Alam ko kung anong sasabihin mo. Hindi ba't medyo delikado magsuot ng Crocs sa loob ng shop? Sarado ang unahan ng Crocs. Hindi mo ako mapapaniwala na hindi. Gusto ko rin gamitin ang carbide martilyo sa pagpapatuwid ng talim. Matigas ang carbide kaya kapag pinukpok ang gilid ng talim, lumalaki ang surface area dahil sa mga uka at natutuwid ito sa kabila. Na yung kalahati ng final grinding ng talim, kinabit kong file guide sa bolster at tinatanggal kong konting material sa likod para maging maayos ang 70 degree na anggulo. Itong file guide na nakikita niyong ginagamit ko dito ay nakuha ko mula sa Blade Show. Galing sa Nordic Edge, sobrang lapad ang bukas, kaya maganda para sa pag-grind ng integral bolsters. Stainless steel din ito, kaya hindi ako nag-aalala kung mabasa. Maganda rin sa file, guide na ito ang patag na carbide bases, kaya pwede ko itong ilagay direkta sa belt na hindi tatamaan. Habang papalapit ang talim sa huling kapal nito, pwede na ako magsimulang gumamit ng mas pinong grit. Di ko naman kailangan gumamit ng mas pinong grit, pero mas madali ang trabaho ko pag nag-hand sanding ako. Dito, gagamit ako ng 120 grit at pagkatapos ng 120, ilipat ako sa 220 tapos 400. Isa sa mga bagay na sobrang pinag-iingatahan ko dito
ay ang hindi pagpapainit ng sobra sa gilid ng talim ko. Ang edge ngayon ay nasa mga 5 to 10 thousandths of an inch ang kapal. At kapag umabot ito ng higit sa 400 degrees, basically, sira na ang talim. Ang gitna ay nasa... Truth out. Ang dulo ay nasa... 7,000. Sige, pantayin natin yan. Tinitingnan ko kung kaya ng kuko kong itabig ang talim na kutsilyo. Kung bumalik sa dating posisyon matapos itabig, maganda ang pagkaka-heat treat at manipis na ang talim. At ngayon, oras na para sa hand sanding. Pareho lang halos ang proseso ko ng hand sanding sa ginawa ko sa kukri. Nagsisimula ako sa sandpaper na 150 grit na parallel ang mga gasgas. Tapos gagamit ako ng 400 grit na pahilis ang mga gasgas. At sa huli, lilipat ako sa 600 grit na parallel ulit ang mga gasgas. Kailangan kong maging maingat sa hand, sanding sa harap ng integral bolsters. Ito ang transisyon mula sa hawakan papuntang talim. At kung pangit o hindi komportable, malaking kapintasan ito sa buong piraso. Siguro ayos lang na pag-usapan ko kung anong pinapanood ko sa iPad ko habang nag-handsand ako. Minsan si Greg Doucette na sumisigaw sa mga tao ang pinapanood ko. Minsan si PewDiePie o kaya yung mga gumagawa ng kutsilyo tulad din na Man-at-Arms, Will Stelter, That Works o Alex Steele. Nakalimutan ko na ang pinanood ko ngayon. Pero ganyan naman lagi ang mga napapanood ko. Isa pang nakakatuwang bagay na gusto kong gawin habang nag-hunt. Sanding ay kapag nag-i-spray ako ng bote, minsan may mga maliit na fractals na lumalabas. Kapag hindi ko tinatanggal agad at mga dating oxide sa talim. Iba-iba sila bawat pagkakataon. At hindi ko talaga alam kung paano sila nabubuo. Iba-iba ang resulta depende sa grit na gamit ko. Kaya natutuwa akong makita ang kinalalabasan sa bakal. Pagkatapos i-handsand ang talim hanggang 600 grit, binalot ko ito ng asul na shoplot at berdeng masking tape. Ginagawa ito para hindi magasgasan ang talim. Ayoko nang mag-handstand ulit ng talim. 45 dolyar ito. Mas okay nang, lakihan ko na lang ang block ko. Para sa hawakan ng chef's knife, gagamit ako ng dark blue dyed stabilized maple burl. Hindi ito tulad ng karaniwang ginagamit ko, madalas ay Geji o Blackwood block. Pero nakuha ko ito sa Blade Show mula sa Point, at sobrang astig ng itsura, kaya gusto ko itong gamitin. Sabi ng mata ko, 89.9 degrees ito. Tinitingnan ko kung perpektong parisukat ang harap ng block ko. Kailangan mag-ukit ako ng slot sa gitna nito at itugma sa likod ng bolster. Kung magsimula ako sa tamang 90 degrees na gilid, mas madali ang proseso. Ang tangko ay 0.6 inches ang lapad, kaya gumagamit ako ng 0.2 inch drill bit at gumagawa ng 3 magkatabing butas. Bakit parang hindi tuwid ang itsura? Bago ko butasin ang mga ito, sinigurado kong hanapin muna ang tamang bilis ng drill. Ayokong mabasag ang block na ito, masyadong matrabaho kung puputol pa ako ng panibagong block. Wala na rin talaga akong ibang block, kaya mapipilitan akong gumamit ng ibang materyales para sa hawakan. Gusto ko talagang maging maayos na agad sa unang subok. Parang higanteng gummy worm. Matapos kong butasin ng husto ang 3 butas, ginamitan ko ng bahagyang pahalang na puwersa ang drill bit para ukitin ang buong slot. Ngayon, gagamit ako ng homemade at Black Dragon Forge na brooch para ukitin ang slot at magkasya ang tang.
Medyo tangga ako. Nakalimutan kong putulin ng silicone bronze spacer. Kaya ngayon gumagamit ako ng angle grinder para putulin ng maliit na piraso nito. Parehong perpektong square ang likod ng bolster at harap ng block ko, kaya dapat siguraduhin kong parisukat din ang spacer. Kapag medyo baluktot o parang saging, madaling mapansin ito sa huling pag-aayos. Medyo kakaiba man pero wala pa akong masyadong karanasan sa paggawa ng spacer, pag-ukit ng puwang, at hidden tang na kutsilyo. Karamihan ng kutsilyong ginawa ko hanggang nung 1 taon ay full tang. Karaniwan, ang full tang na kutsilyo ay may 2 scale at maraming pin. Akala ko mas madali ang paggawa ng full tang kaysa hidden tang. Pero marami ang nagsasabing baliktad. Maraming tao ang unang gumawa ng hidden tang na kutsilyo bago natutunan gumawa ng full tang na kutsilyo. Maganda rin sa patag na ibabaw, pwede kong lihain ng pantay ang mga bagay, gamit ito bilang suporta. Mukhang ang pagbili ng isa sa mga granite slab na ito ay parang mini roulette. Dahil kahit anong kumpanya ang puntahan ko, laging may 1 o 2 komento sa comment section na nagsasabing, "Ay, may sira o chipped yung block na dumating sa akin." O, "Kaya naman nasira yung packaging habang dinideliver." At sa akin, dumating ito ng walang kahit anong sira. Kaya siguro ako ang nanalo sa roulette na yon. Katulad ng dati, tatamaan kong 2 ibon sa isang bato. Iba-blue ba ko ang aking tang at tatapusin ko na rin ang pag-aayos ng fit ng handle block ko. Please come on. Tara na, simulan natin. Let's go. Bago ko idikit ang hawakan, ilunotch ko muna ang tang at lalagyan ng 36 grit belt finish. Pwede na ang 120 grit sa bakal para sa epoxy, pero mas maganda talaga ang 36 grit, kaya yon ang ginagamit ko. That's why I do it. Uy, Jesse, anong kutsilyo gamit mo? Hay, buti na itanong mo. Ito ay orihinal na Brian Brown Yeager M. Medyo nasira ko yung talim dahil sinubukan kong hasain gamit ang belt grinder. Kaya hindi ko masyadong pinapakita sa Instagram o YouTube. Gamit ko pa rin yung parehong epoxy tulad ng dati. Gumagamit ako ng 24-hour West System Marine Epoxy. Sabi ko nga, hindi pa ako binigo nito at hindi ko rin inaasahang bibiguin ako. Isa sa mga natutunan ko sa panunood ng Blacktail Studio ay na ang mga gilid ng mixing cup mo ay pwedeng maglaman ng hindi pa halong epoxy kung hindi mo ito nahalo ng maayos. Kaya ginugol ko ng 5 buong minuto para siguraduhin bawat bahagi ng tasa ay nahalo ng perpekto. Oh, may timba akong gamit para saluhin ang epoxy. Alam kong may nasasayang, pero sa 24-hour West System Epoxy, kailangan talaga ng buong pump. Sa paggawa ng hawakan ng kutsilyo, hindi naman kailangan ng ganung karaming epoxy, kaya laging may natitira. Bago mag-grind ng kahoy, tinitiyak kong bukas ang dust collection system. Hindi man profesional o matibay ang sistema, nagagawa pa rin ito ang trabaho. Isa sa mga layunin ko para sa hinaharap ay ang maglagay ng dust collection system para sa buong shop. Sanayon para lang sa 2 grinder yon, kaya tuwing gamit ko ang banso, nagkakalat lang ako ng alikabok. Pareho lang halos ang paraan ko ng pag-ukit ng hawakan at pag-grind ng talim. Ginagawa kong parisukat ang mga ito. Pinuputol ko ang profile at pagkatapos ay inuukit ko ang mga facet o ginagawang bilog. Ang paborito kong hugis ng hawakan para sa mga chef's knife ko ay tinatawag na Japanese cowboy.
Una kong nakita ang Japanese cowboy na gawa ni Mareko Maumasi. Hindi ko alam kung siya ang inventor ng estilo, pero siya ang pinagkuhanan ko ng kaalaman tungkol dito. Paulit-ulit kong chinek ang Instagram feed niya ng daang beses at habang tumatagal, parang naitanim na lang sa isip ko ang hugis. Ayusin ko na ito ng maaga. Para pag uminit ang bolster ko, ilalagay ko dito para masipsip ng aluminium ang init. Tamakailan lumipat ako mula sa paggawa ng bilog na hawakan tungo sa mga may gilid na hawakan. Hindi ko talaga iniisip na mas komportable ang mga hawak ang may gilid. Iniisip ko na mas mahirap silang gawin, kaya mas naipapakita ko ang galing ko. Medyo kumpiyansa ako sa paglipat mula bolster papunta sa spacer at handle block. Pero gusto ko pa rin makasiguro, kaya itinuro ko yon at natuwa ako. Isa pa sa mga gustong-gusto kong gawin kapag nag-uukit ako ng hawakan ay ang maglaan ng pantay na oras sa pag-inspeksyon ng hawakan, tulad ng oras na ginugugol ko sa pag-grind. Para sa akin, ito ang ibig sabihin ng sukatin ng 2 beses, putulin ng 1 beses para sa mga gumagawa ng kutsilyo. Oops. 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 Matalino ako. Kapag halos siyam na porsyento ng nahugis ang hawakan, dinadala ko ito pabalik sa loob. Pinupunuan ko lahat ng puwang gamit ang maitim at malapot na superglue. At pagkatapos, ay nagsisimula akong mag-file, mag-hand, sand, at inihahanda ito para sa pag-etch. Habang inihahanda akong 2 kutsilyong pangkusina para sa blade show, buong araw kong pinakinis at hinubog, gamit ang kamay, ang bawat hawakan. Di ko alam kung anong nangyari, pero mas mabilis natapos ito at talagang masaya ako dahil ayokong gumugol ng isang buong araw sa pagperpekto ng mga gilid na yon. Sa paglihan ng kahoy gamit ang kamay, kahit mabilis, makikita pa rin ang mga gasgas matapos i-buff. Kaya mahalagang tapusin ang buong hawakan sa isang grit bago lumipat sa susunod. Pagkatapos kong ihansan ang buong hawakan hanggang 600 grit kasamang bolster, nagpasya akong panahon na para i-etch ang aking Maker's Mark. Ginamit ko pa rin ang dati kong formula. 1 minuto at 30 segundo ng pag-etch sa 2 sa 5 power at kumuha ako ng bagong cotton swab dahil tumigas na yung luma. Ang dilaw na likido lang ang alam kong neutralizer sa electrolyte ko. Kaya lagi ko itong nilalagay agad sa talim. Karaniwan, hindi ko pinaiitim ang Maker's Mark, pero nagdesisyon akong subukan at pinaitim ko ito. At sa totoo lang, maganda ang kinalabasan. Hindi ko pa alam kung gagawin ko ito sa lahat ng mga susunod kong kutsilyo, pero para sa kutsilyong ito, mananatiling maitim ang marka. Ngayon, oras na para sa pag-etch. Karaniwan, bago mag-etch, gusto kong linisin ang talim gamit ang degreaser at acetone. Pero sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong gumamit lang ng ordinaryong dishwashing soap. Iniwan ko ang talim sa ferric chloride ng mga 1 minuto at 30 segundo. Tapos inalis ko ito, hinugasan ng lahat ng ferric at dinala ko sa hand sanding station ko. Tinanggal ko lahat ng oxide gamit ang 2,500 grit na liha. Paghahanda, baby. Okay. Ayokong masobrahan ang pag-etch nito. Matapos ang 2 cycle ng ferrochloride, magko-coffee etch na ako. Uulitin ko lang ang dating timpla. Tantya lang ang kape at tubig, tapos iiwan ko ng mga 2 oras.
Sige, 2 oras nang lumipas. Ay, grabe! Gosh. Tingnan mo kung paano nagbabago ang pattern mula hindi masiksik hanggang sobrang siksik. Sa puntong ito, halos tapos na ang talim, pero nagdesisyon akong magdagdag pa ng isang hakbang at yon ay gumamit ng sunshine cloth para punasan at tanggalin ang lahat ng brownish at yellowish na oxide mula sa kape. Pagkatapos nito, may isa pang huling hakbang at yon ay ang pag-buff ng hawakan. Tinitiyak kong natatakpan ko munang lahat ng Damascus bago ko ito gawin at pagkatapos ay tapos na ang talim. Sobrang saya ako sa resulta ng talim na ito. Pangalawa ko ng santuko ito. Una kong asul na hawakan at unang silicone bronze na spacer. Ang ganda ng pagkakabuo nito. Makikita mo ang topograpya ng Damascus sa bolster. Makikita mo kung gaano kanipis ang talim mula sa anggulong ito. At makikita mo rin kung gaano ka-ergonomic ang itsura ng hawakan. Hindi ko alam lahat tungkol sa kanila, pero kung pipili ako, akala ko natural lang yun. Tapos na ang B-roll shots, kaya oras ng hasain ng talim. Halo zero na ang talim. Sobrang nipis pero di pa matalim. Kaya di ko na kailangan ng 400 o 800 grit na bato. Direkta na akong gagamit ng 3,000 grit Kyocera Waterstone. Pagkatapos tapusin ang talim, inistrap ko ito sa buffalo hide strap na may green buffing compound, mga 30 times kada side. Nakatayo ito. Tingnan mo kung gaano ito kakapal. Feels good.